Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Salamat at kayo nakarating. Meron tayo ilang kasamahan na naimbita pero hindi nakarating sa iba't ibang kadahilanan. Medyo maantok itong oras na ito. Masarap itulog. Mahirap makinig, ano? Pero pipilitin nating makinig. Sige, hindi naman ako magagalit kung kayo makatulog. Pero paalalahanan yung katabi. Sabihin, pag tumulo yung laway ko, pahiran mo. Okay, bigyan tayo ng Diyos ng malakas na pag-iisip para anumang bagay na maririnig natin sa hapon na ito ay tumimo sa ating mga puso. Pakibukas ang inyong mga Biblia sa Lucas Kabanatang 13. Lucas 13:22 hanggang 30. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok, sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama.' Tatangis kayo at magngangalit ang inyong mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos na Abraham, Isaac at Jacob at lahat ng mga propeta, at kayo na may ipagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may mahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Okay. Welcome dito sa ating evangelistic camp. Dahil ito'y evangelistic, ang ibig sabihin ay liliwanagin natin ang tungkol sa pinakamahalagang tanong sa buhay. Kailangan natin sagutin, paano ba ako maliligtas? Paano ako maliligtas sa aking mga kasalanan? Paano ako makakatakas sa kaparusahan ng Diyos dahil sa aking mga kasalanan? At pag dumating ang araw ng paghuhukom, paano ako makaliligtas sa araw na yon? O kaya na may sakaling mamatay ako ngayon, handa ba akong humarap sa Diyos? Nakakasigurado ba ako na ako'y tatanggapin niya? At kung ako'y kanyang tatanggapin, ano ang kinakailangan kong gawin? Alam kong ang tanong na iyan ay tanong para sa lahat, hindi lamang sa inyo. Ito'y tanong din namin sa aming mga sarili. Huwag nating sabihin na, bata pa naman ako, hindi ko pa pag-iisipan yan. Napakahaba pa ang buhay na naghihintay sa akin. Hindi tayo nakakasiguro. Merong isang mayaman na nagsabing, mayaman siya, kaluluwa ko, magpakabusog ka na, kumain ka, magsaya ka. Pero sinabi ng Diyos, sa gabing ito, kukuhanin ang buhay mo. Walang nakakasigurado sa atin. Kahangalan na hindi magseryoso sa mga espiritual na issue ng buhay. Dahil hindi tayo ang may-ari ng buhay. Hindi tayo ang may hawak nito. At hindi tayo ang magpapasya kung hanggang saan lamang ito. Ang pwede lamang nating ipangahas ay ang kasalukuyan.
Yun lamang ang kaloob ng Diyos. Wala na tayong control sa nakaraan. Wala tayong control sa darating. Meron lamang tayong control sa araw na ito. Doon meron tayong kapangyarihan kung ano ang ating gagawin. Sa ating teksto ay may lumapit kay Jesus para magtanong. At ang tanong niya, Ginoo, verse 23, kakaunti po ba ang maliligtas? Ano ang bumabagabag sa kanya? Kakaunti po ba ang maliligtas? At sumagot si Jesus, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Hindi natin alam kung sino yung nagtanong at ano ang nagkanti sa kanya para magtanong. Kung titingnan natin yung takbo ng pangyayari, sa verse 22, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. Kaya si Jesus ay patungong Jerusalem dahil doon dapat magwakas ang kanyang ministry. Kailangan siyang ipako sa krus doon. Kaya yung paglalakbay ni Jesus ay pwede natin tawagin ang kanyang huling biyahe. Yun ang kanyang huling biyahe. Ibig sabihin, hindi na makababalik si Jesus doon para magturo uli. Para sagutin ang tanong na yon. Wala nang ibang pagkakataon. Kung kaya, sinamantala ni Jesus para magturo ng napakahalagang tanong tungkol sa kaligtasan. Wala nang ibang pagkakataon, kaya sinamantala na ni Jesus. Yung tanong, kung kayo ay nagmasid, yun ay tinatawag na isang theological question. Hindi yun isang personal na question. Yun ay isang theological question. Gustong malaman ng tao na yon, marami ba ang pupunta sa langit? Marami ba ang makaliligtas sa kaparusahan ng Diyos? Sa bagay, dito sa Mateo 7:13, ay matagal nang binanggit ni Jesus ang tungkol sa makipot na pintuan. Sundan ninyo ako dito sa Mateo 7:13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daan tungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong noon. Ngayon, tatanungin ko kayo, saan ang marami? At saan ang kakaunti? Noon pa man ay sinagot na ni Jesus na mas marami ang mapapahamak at mas kukunti ang maliligtas. Hindi ba nakakatakot yung dalawang salitang marami ang mapapahamak? Hindi ba nakakatakot na salita yon? Kasama ka ba dun sa marami na yon? Baliktarin natin. Kakaunti ang maliligtas. Baka maliit ang tsansa mo maligtas kasi kasama ka ba dun sa kakaunti na yon? O gusto mong kausapin ang Diyos ngayong hapon na ito at sabihin, Panginoon, doon sa kakaunting maliligtas na yon, pwede bang isama ninyo ako doon sa kakaunting yon? Sino sa inyo ang handang makiusap sa Diyos ngayong hapon at sabihin, Panginoon, doon sa kakaunting yon, pwede po bang isama ninyo ako doon sa kakaunting yon? Amen? Para sa akin, yung dalawang yun ang nakakatakot. Yung marami ang mapapahamak at kakaunti ang maliligtas. Ngayon, gaano kaunti ang kaunti? Para sa akin, ay isang mahalagang spiritual issue. Kay pastor, kung ano man ang edad ng inyong pananampalataya, dinadala tayo sa malalim na pag-iisip
nakasama ba tayo doon sa kakaunti na yon? O baka dahil kakaunti, hindi na tayo pwedeng isama doon. O kahit kakaunti yun, ay pwede rin tayo makiusap, Panginoon, doon sa kaunting maliligtas, gusto kong ako'y isama ninyo doon. Nais ni Jesus na paulit-ulit natin pag-isipan ang tungkol sa ating kaligtasan at kung paano tayo makapapasok doon. Kaya inilarawan ang paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan na isang makipot na narrow way and narrow gate. Makitid na daan at makitid na pintuan. Yun daw ang patungo sa buhay. Ang patungo sa kapahamakan ay malapad na karsada at maluwang na pintuan o gate. Kahit sa Pariseyong si Nicodemo, ay sinabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot enter. Kaya, ang kaligtasan para kay Jesus ay ang makapasok doon sa kanyang kaharian. Kung kaharian man yon, kung langit man yon, ang kaligtasan ay ang makapasok doon. At ang kapahamakan ay yung hindi ka makapasok doon sa lugar kung saan nananahan ang Diyos. At dito sa kaharian ng Diyos, ay pahirapan ang pagpasok. Kaya sabi, marami ang magpipilit na makapasok. Ay maliit yung daan eh. Pero kahit mahirap at makipot ang daan para makapasok, pilitin mo makapasok. Kasi wala naman tayong mapagpipilian. Wala tayong mapagpipilian. Kaya, huminto si Jesus upang sagutin ang tanong. Dahil maaaring wala ng pagkakataon ang lalaki na yun na marinig ang katotohanan. Samantalahin mo rin na alamin ang sagot sa tanong. Dahil baka sa camp lamang na ito ang pagkakataon para sagutin ang tanong na yon. At makamtan mo ang sagot. Ang tanong, papaano ako makapapasok sa kaharian ng Diyos? Ang tanong ng lalaki ay tanong ng kaligtasan. Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Marahil ay sa dinami-dami ng tao, sa dinami-dami ng mangangaral, sa dinami-dami ng simbahan, o sa dinami-dami ng nagpapakilalang Kristiyano, ay ilang kaya doon ang maliligtas? Napansin ko lamang na mula sa general question, yung tanong kasi ay general, pero ang sagot ni Jesus ay specific and personal. Kasi sikapin ninyo pumasok. Hindi ang usap ay ibang tao. Kayo, nakaharap ko ngayon. Kayo ay magsikap na pumasok sa makipot na pintuan. Kaya, ang tanong ay hindi dapat na, will the saved be few? Yun ang tanong eh. Kakunti po ba ang maliligtas? Will the saved be few? Dapat siguro ang tanong ay, will the saved be you? Hindi ba yun ang mas makabuluhan tanong? Na sinasabi sa atin wag mo nang problemahin kung yung katabi mo'y ligtas. Ang problemahin mo yung sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, wag mo akong problemahin. Ang problemahin mo ay yung sarili mo. Hindi ba? Ano ang tanong? Will the saved be few? Ang tamang siguro ang tanong ay, will the saved be you? Yun ang mahalagang tanong. Bago natin problemahin ang kaligtasan ng iba, ang intindihin natin na yung ating sariling kaligtasan. Kahit ang tanong, ikaw ba'y ligtas?
At kung hindi, nauunawaan mo na ba ang paraan para maligtas? Iniunawa natin, ang kaligtasan ayon kay Jesus ay ang tanggapin at makapasok sa paghahari ng Diyos. Pagkatapos makumply ang mga bagay na hinihingi, sa kabuuan ng pag-uusap, ay nais dalhin ni Jesus ang atensyon ng kanyang mga kausap tungkol sa tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Ano sabi ko, sa kabuuan itong pag-uusap na ito, ay nais ni Jesus na dalhin ang kanyang mga kausap sa tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Una, at ihahayag ko sa wikang Ingles, salvation requires earnest effort. Sabi kasi sa 13:24, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Pagsikapan. Kung ang inyong Bible ay yung NIV, make every effort to enter the narrow gate. Ano ang ibig sabihin nung make every effort? Ano ang ibig sabihin nun? Make every effort. Gawin mo ang buong mo makakaya. Gamitin mo ang iyong buong lakas. Sikapin mong makapasok sa makipot na pintuan. Sa Living Bible, work hard to enter the narrow gate. Work hard. Sa mabuting balita, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Tayo ay pinalaki sa doktrinang ang langit ay libre. Amen? Walang bayad. Amen? Pero hindi sinabing madali ang makapasok. Libre ang pumasok. Inaanyayahan ang lahat na makapasok, pero hindi sinabing madali ang makapasok. Yung makipot na pintuan, at tayo makikipagsiksikan doon para tayo makapasok, ay hindi mahirap unawain sa mga kausap ni Jesus. Kasi nung kapanahon na yon, ay maliliit ang mga bahay, maliliit ang mga tarangka ng bahay. Yung gate, maliliit. Maliliit naman ang mga bahay. Ang problema, ang kanilang mode of transportation ay camel. Ang camel na lalaki, yung camelyo, full grown, more than 7 feet yung nakaumbok sa likod. More than 7 feet. Halos ganun kataas sa pintuan na yon. Eh kung maliit ang tarangka. Ang ginagawa, kung sakay ka ng kamelyo, bago ka pumasok, mababa ka muna sa kamelyo. Pagkatapos, ididiskarga mo yung... At kung minsan, ay pinaluluhod pa yung kamelyo at paluhod ang pagpasok dun sa makipot na pintuan. Kaya madali sa kanila ang intindihin na pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ang pagpasok yata sa pintuan ng langit ay dapat nakaluhod. Nasa postura ng pagsuko sa Diyos, hindi ba? Nasa postura ng pagsisisi. Nasa postura ng pagbabalik loob. Iyon ang postura ng pusong gusto makapasok sa kaharian ng Diyos. Bukas ang pintuan, tarangka, inaanyayahan ang lahat, pero hindi sinabing madali. Sinabi ni Jesus, kung ang sino man sa inyo'y nagnanais sumunod sa akin, ay limutin niya ang tungkol sa kanyang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Mahirap, pero kailangan. Yung kabila'y maalwan, maluang Kasya tayo lahat, kahit sabay-sabay. Pero pilitin ninyo doon sa makipot na pintuan. Tungkol dyan sa makipot na pintuan, nung kami nasa training, meron akong kaklase na doble ko yata kalaki. Imagine ninyo ang lalaking halos doble ko. At meron pa kami dalawang kasamang payat. Ay, ang pinto ba ay double door? Pero ang ibinubukas lang yung kalahati. Naku, merong lumabas na aso kasi ng ganarik ko kataas.
Ang lalaking aso yun. Noon lang ako nakakita ng ganong aso. Oh. At kami susugurin. Takbo kami at kami gusto namin mauna doon sa pinto. Bakit kahit gulpin laki namin kami nagkasya doon sa makipot na pintuan? Ganon din. Kahit makipot ang pintuan, sikapin natin pumasok kung yun ang ating kaligtasan. Amen? Pilitin natin pumasok kung yun ang lamang ang pintuan para sa ating kaligtasan. Mahirap nga ang sumunod kay Jesus. May pag-uusig, may paglaban sa kasalanan, may pagkutya ng sanlibutan. Pero kung yun ang kahulugan ng kaligtasan, yun pa rin ang pipiliin natin. Ibahin natin ang ating landas. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kung nasumpungan mo na ikaw ay nasa maling daan, mag-iba ka ng landas. Kahit mag-isa ka sa daan na yon, kung ang daan naman niya yon ay tungo sa kaligtasan, yun pa rin ang pinakamainam at pinakatamang daan. Magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Ngayon, pagka makipot yung pintuan na ang kasya lang yung katawan mo, hindi ka na pwedeng magdala pa ng kung ano-ano. Ang halimbawa ko diyan ay yung unggoy na gustong hulihin. Gumawa yung tao ng hawla, binutasan ng kasyang-kasya lamang yung kamay ng unggoy. Kaya, gustong dukutin yung pain ng unggoy. At nung hawak na niya yung pain, hindi na magkasya yung kaniyang kamay, kaya siya'y nahuhuli. Ganon din naman tayo. Kapag ayaw nating bitawan yung mga kasalanan at mga bisyo na yun, nahuhuli tayo ni Satanas. Napapahamak tayo. Hindi tayo pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Bit yung ating mga bisyo at kasalanan na yun. Wala yatang baggage allowance pagdating sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Lahat ng basura sa mundong ito, kailangang iwanan natin sa labas bago tayo makapasok doon. Kung gusto mong pagharian ka ng Diyos, lahat ng mga bagahe ng buhay mo ay dapat mong itapot iwanan dahil hindi mo naman kailangan yon pagpasok mo sa kaharian ng Diyos. Bakit ka magbibitnag ng mga bagay na basura lamang pagdating doon? Kung gusto mong makapasok sa kaharian ng Diyos, isuko mo ang buhay mo, ang kasalanan mo. Kahit pa nga ang kinabukasan mo at pangarap, isuko mo. Dalhin mo lang sa Diyos ang sarili mo. Sa pintuang iyon, bago ka makapasok, kailangan mong i-deal ang kasalanan. Kailangan mong i-deal ang... Huwag kang mag-aakalang papapasukin ka doon nang hindi mo ina-deal ang kasalanan mo. Doon pa lang sa mismong pintuan. Kaya, yung mga tao ay kumatok. Nasara na ang pinto, ay kumatok sila ng kumatok. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo, kayong mapagawa ng masama. Isipin ninyo, ang mga taong yon ay mapagawa ng masama, pero gusto silang pumasok doon. Hindi ba yun ay malaking pagkakamali? Na hindi natin isusuko ang ating mga kasalanan, pero sa huling araw gusto pa rin nating pumasok doon? Yung mga mapagawa ng masama, ayaw ng Diyos na makasama doon. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo! Ayaw ko kayo dito! Huwag ninyong akalain na may tsansa tayo makapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo mapagawa ng masama. Kailangan nating tigilan ang paggawa ng masama. Kailangan nating isuko at pagsisihan. Kailangan natin manumbalik sa Diyos para tayo makapasok doon. Bukas nga ang pinto, pero meron tayong kailangang isuko sa Diyos
para tayo makapasok doon. Mapagawa ng masama. Tuloy-tuloy sa paggawa ng masama. Pagkatapos pagdating doon gusto nila sila'y papapasukin doon. Imposible yon. Ngayon pa lamang ay sinasabi ko sa inyo, imposible tayo makapasok hanggat hindi natin isinusuko ang lahat ng ating mga kasalanan. Nung sinabi ni Jesus na magsilayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama, ay gusto kong sabihin na ang langit ay nakabukas para sa mga taong gustong magsisi ng kanilang mga kasalanan. Ngunit ang langit ay nakasara doon sa mga tao naghihimagsik sa Diyos at ayaw pagsisihan at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Kaya yung daan na yon ay pwede kong sabihin na daan ng pagbabalik loob sa Diyos, daan ng pagsisisi, daan ng pagtalikod sa kasalanan. Yun ang tawag ko sa daan na yun. At ang makipot na pintuan ay pwede kong sabihin, si Jesus. Sabi niya, ako ang pintuan. Ang papasok sa akin ay siyang maliligtas. Kaya ang unang pangaral ni Jesus ay nagsasabing, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ang pagsisisi tanda ng pagsuko. Ang di pagsisisi tanda ng paghihimagsik at pagmamatigas. Hanggat hindi natin, may mga humahad lang sa atin para pagharian ng Diyos. May mga taong ang dami-daming bagahe, kaya mahirap silang pagharian ng Diyos. Sa Mateo 19, may isang mayaman na lumapit kay Jesus. Kung paano daw siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tinupad na daw niya ang kautusan. Sabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo lahat ng iyong kayamanan at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Ang mayaman ay malungkot na umalis dahil hindi niya kayang ipagkaloob ang hinihingi. Pagkaalis ng mayaman, ay ganito ang sabi ni Jesus, napakahirap pagharian ng Diyos ang mga mayayaman. Kaya may mga bagay sa ating buhay na ayaw nating i-give up, kaya nahihirapan ang Diyos makapaghari sa ating buhay. Mamaya, ang ating discussion question na ito, ano ang mga bagay na hindi mo kayang isuko sa Diyos, kaya nahihirapan kang pagharian ng Diyos. Hindi imposible ha? Hindi imposibleng pagharian ng Diyos ang sinuman tao. Meron lamang tao na sinasabi ni Jesus na marahil sa mayaman na yung tinding kasakiman o materialismo, sabi ni Jesus, ang hirap pagharian yan tao na yan. Ano yung bagay na nagpapahirap para ganap kang pagharian ng Diyos? Ikaw makakasagot niya, hindi kami. Alam mo sa sarili mo, ano ang mga hadlang para hindi kaganap na pagharian ng Diyos? Padalwa, ano nga niya sabi ko kanina, salvation requires earnest effort. Padalwa, salvation requires urgent attention. Kaya sa verse 25, kapag tumayo ang puno ng sambahayan at isinara ang pinto, magtitiis kayo nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng masama. Okay. Kaya ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay isang bagay na kailangan mong bigyan pansin kaagad. Kasi sinasabi dito na ang puno ng sambahayan ay isasarado ang pinto. At ang ibang mga tao ay mapagsasarahan ng pinto. At kapag yun ay naisara na, hindi na yun kailanman bubuksan
kahit magpakaawa ka pa. Kaya hindi mo pwedeng ipabukas-bukas ang kaligtasan mo. Dahil baka magsara ang pintuan ng kalangitan, wala mang sino mang makakapasok, kahit pa tayo'y magpakaawa. Kaya sinasabi ko, salvation requires urgent attention. Huwag mong ipalagay na hahaba pa ang buhay mo. Pumunta ka sa cemetery, iba't iba ang sukat ng nicho. Ibig sabihin tayo mamamatay, maaaring tayo bata, maaaring tayo binata, o kung loobin ng Diyos ay mamatay tayo matanda. Hindi tayo ang nagpapasya. Darating ang panahon na isasara ng puno ang pinto at walang sino mang makakapasok. Sa 2 Corintios 6, 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob ng Diyos. Sa ibang version, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay ng Diyos. Bawat araw ay pagkakataon para tayo tumugon sa kaligtasan. Yun daw pagkakataon na yon ay huwag nating sasayangin. Sabi dito, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang panahong ukol. Ito ang araw ng pagliligtas. Sabihin mo nga, ito ang araw ng pagliligtas. Kaya ang kaligtasan ay palagi ngayon. Ang kaligtasan ay palagi ngayon. Hindi bukas. Hindi sa isang taon. Ang kaligtasan ay palaging ngayon. Ang pintuan ng langit ay nakabukas ngayon, pero hindi natin masasabi kung yun ay nakabukas pa rin bukas para sa iyo. Maaring bukas ay nakabukas pa rin yun para sa iba, pero nakasara na para sa iyo. Narapat lamang na ang usapin ng kaligtasan ay gawin natin pangunahing pansin. Kaagad natin itong pag-ukulan ng pansin. Kung matalino ka, tanungin mo sa katabi, matalino ka baga? Kung matalino ka, at kung mahal mo talaga yung sarili, huwag mong palagpasin ang camp na ito nang hindi binibigyan pansin ang sagot sa tanong na, ligtas ba ako? Kung ako'y ligtas, gaano ako kaligtas? Gaano ako kaligtas? Kung ligtas ako, ano naman ang batayan ng kaligtasan ko? Sabi ni Jesus, tungkol sa halaga ng kaluluwa, sinabi niya ito, makamtan mo man daw ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan, ay hindi pa tutumbas ang halaga sa iyong sariling kaluluwa. Gayaan kahalaga ang iyong kaluluwa. Pag samasamahin mo na lahat ng kayamanan ng sanlibutan, ay napakamura namang kabayaran yon para sa kaluluwa mo. Tayo ay nagpapakamatay sa kayamanan. Ang isinasangla naman natin ay ang ating kaluluwa. Lugi tayo. Dahil ang halaga ng ating kaluluwa ay higit pa sa lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan. Kaya't kung mahal talaga natin ang ating sarili, ang una nating kailangang pagmalasakitan ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ligtas ba ako? Gaano ako kaligtas? Paano kung matitiyak na ako'y ligtas? Dito sa kwento ay maliwanag na ang puno ng sambahayan ay ang Diyos. Ang puno ng sambahayan ay ang Diyos. At siya lamang ang may karapatang magbukas at magsara. At kapag isinara niya, sabi ng Biblia, sinong maaaring makapagbukas? Marami ang hindi nakapasok dahil na-miss nila yung deadline. Isinara na ang pinto. Tapos na ang palugit na ibinigay ng Diyos, ay sila nasa labas. Ito ang dapat mong pakatiyakin. Bago sarhan ng Diyos ang pintuan ng langit, dapat naroon ka na sa loob. Dahil kapag ikaw ay naiwanan sa labas, ang sabi ni Jesus, tatangi sila at magngangalit ang kanilang
mga ngipin. Kahit magmakaawa ka pa, wala na ring mangyayari. Sa pagdating ng huling araw, hindi na pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Ang tanong, bakit hindi sila agad pumasok? Tiwala sila Dahil kilala naman namin si Jesus Kumain pa nga yan sa amin Nagturo pa nga yan doon sa tapat ng aming bahay Kaya kumatok sila. Sa akalang sila'y pagbubuksan. Binigyan tayo ng Diyos ng sapat na pagkakataon at panahon. At ang malungkot, sabi niya, sa inyo unang inalok ang kaligtasan, pero hindi nyo pinansin. Kaya, matagal na sana kayo nakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ngayon hindi kayo makakapasok. Totoo ang kasabihang, may nauunang mahuhuli. At merong mahuhuling mauna. Ano ang konsekwensya kapag nasarhan ng pintuan? Iiyak kayo at magngangalit ang inyong mga ngipin. Mamatay kayo sa inggit dahil sila nakapasok at kayo hindi. Magmadali tayo, mga kapatid. Idil natin ang kasalanan ngayon, magbalikloob tayo sa Diyos ngayon, magsisi tayo sa kasalanan natin ngayon, talikuran natin ang ating kasalanan ngayon, sumampalataya tayo kay Jesus ngayon. Siya ang pintuan tungo sa ating kaligtasan. Itapon mo na ang iyong mga bisyo at kasalanan. Hindi mo kailangan yan. Huwag kang mainggit dun sa maluwang na daan, kung sila may nag-i-enjoy o sila'y maligaya, dahil pansamantala lamang yun. Huwag mong ipagpalit ang walang hanggan dun sa pansamantala. Magbukod ka ng landas, yan ang panawagan ko sa iyo. Kaya, padalwa, salvation requires urgent attention. Ikaw lamang ang hahakbang papasok sa makipot na pintuan na yon. Ikaw lamang ang magpapasya. Ikaw mag-isa ka. Kanya-kanya tayo ng hakbang. Pag kayo nasa tapat ng pinto, ang pagitan lamang ng labas at loob, isang hakbang. Pag kayo ang pagitan lamang ng loob at labas ay isang hakbang. Isang hakbang lamang ang layo mo sa ganap mong kaligtasan at yung hakbang na yon ay ihakbang mo na ngayon. Ngayon, nung kinakausap ni Jesus, yun na ang golden opportunity, pero pinalagpas pa nila. Sa marami sa inyo, itong mensahe na ito ay maaaring golden opportunity kung hindi pa kayo tunay na nagsisisit, nagbabalik loob sa Diyos. Kung wala pa talaga ang inyong buong tiwala sa pagliligtas ni Jesus, pag-ukulan mo ng pansin ang iyong kaligtasan. Ngayon na. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon na. At ang bukas ay maaaring huli na. Bakit ngayon na? Dahil bukas ay maaaring huli na. Ang sabi niya, hindi kasi nila dinil yung kasalanan. Bakit sila napagsara ng pinto? Dahil hindi nila dinilang kasalanan at hindi nila inayos ang kanilang kaugnayan. Kaya sabi nila, kilala namin kayo. Sabi naman ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam kung taga saan kayo. Huyo kayo sa akin ngayon. Ang mga tao ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos sa dalawang dahilan. Hindi nila dinilang kanilang kasalanan at hindi nila inayos ang kanilang kaligtasan sa Diyos. Tinawag nilang Panginoon si Jesus, pero mapagawa pala naman sila ng masama. Di yung pagtawag nila ng Panginoon ay hindi naman pala totoo. Hindi sapat na tawagin siyang Panginoon. Sabi ni Jesus, hindi lahat ng
tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa aking kalooban. Maliwanag yan, mga kapatid. Yun lamang. Anong ibig sabihin na yun lamang? Merong isang katangian yung papasok na yun. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maraming Kristiyano sa pangalan lamang pero hindi talaga kinikilala si Jesus sa kanilang buhay. Kung isinuko na sana nila ang kasalanan nila noon, hindi na sana isinumbat sa kanila ni Jesus doon. Alam ninyo kapag kayo nagsisi ng inyong mga kasalanan, ang gagawin ni Jesus, sabi niya, at ang inyong mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ibig sabihin, pagharap ninyo doon, hindi niya isusumbat sa inyo doon. Hindi nila inayos ang usapin ng kasalanan, kaya pagdating nila sa pintuan ng kalangitan, isinumbat ni Jesus sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Lumayo kayo mga masamang tao. Kung ayaw mong isumbat ni Jesus sa iyo ang kasalanan mo, pagharap mo sa Kanya, ayusin mo yan ngayon. Para mabura na yan sa buhay mo at hindi na mag-matter yan sa iyong eternal destiny. Ano ang sinasabi ko? Pagsisihan mo ang iyong kasalanan ngayon upang hindi na isumbat ng Diyos sa iyo doon. Mas mainam na sumbatan ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan ngayon. Dahil may pagkakataon ko pang itama ang iyong buhay. Amen? Mas mainam na isumbat ng Diyos sa atin ang ating mga kasalanan ngayon kaysa isumbat ng Diyos sa atin doon. Dahil kapag doon, wala na tayong pagkakataong isumbat pa sa Diyos. Wala na tayong pagkakataong pagsisihan sa harap ng Diyos ang ating mga kasalanan. Panghuli, salvation requires careful examination. Ano nga niyo una? Salvation requires earnest effort. Padalwa, salvation requires urgent attention. Pantatlo, salvation requires careful examination. Bakit kailangan tayong magsuri at pakatiyakin sa ating sarili ang kaligtasan? Dahil matindi ang konsekwensya. Patungkol sa inyong kaligtasan, hindi ka dapat magkamali. Hindi ba? Magkamali ka na sa ibang bagay. Pero huwag kang magkakamali sa iyong kaligtasan. Dahil kapag nagkamali ka, wala ka ng pagkakataong iayos doon ang iyong kalagayan. Wala na. Meron akong hinahanap dito Iniskrisyatan ko na. Yun bang dasal ng mga Katoliko pag may patay? Hanapin ko muna at gusto kong pakinggan ninyo. Kung kayo Katoliko nung una, alam ninyo ang dasal na ito ang 10 panalangin. Ang sabi dito, Jesus ko, nakapakinig na kayo pag-undas, nagapadasal ang mga Katoliko. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na iyong ipinawis ng manalangin ka sa halamanan. Mga tao na may sasagot, kawawa patawarin ang kaluluwa ni Arsenio. Ito tunay na nangyari kasi si Mang Arsenio, isang napakayaman tao, nung ako'y 14 anyos, utangan ko ng puhunan yun. Nagninegosyo ako, 14 ako. Kaya, noon lamang 2 months ago, nasunog yung kanilang parang 4 na palapag, na-trap siya dun sa taas. Hindi siya nakalabas. Namatay na siya.
Kaya hindi ko maaaring palagpasin ang pagkakataon na hindi ko man lang nadadalaw yung matandang pinagkakautangan ko na loob. 50 taon na nakakalipas. Pagpasok ko doon, biglang nagdasalan yung mga tao. Hindi naman ako makalabas kasi para ko naman binabastos yung padasal sa patay kung ako ay aalis. At nagumpisa na nga yung Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Sasagot ang mga tao, kawa at patawarin ang kaluluwa na Arsenio. Jesus ko, alang-alang sa masasakit na hampas na iyong tiniis. Kawa at patawarin ang kaluluwa na Arsenio. Jesus ko, alang-alang sa kurunang tinik na nagsitimo sa kasunta-suntusan mong ulo. Patawarin mo ang kaluluwa ni Arsenio. Alam ninyo, sa kaibuturan ng aking puso, ay ako'y naniniwalang sana yun ay totoo. Sapagkat kung yun ay totoo, mag-uumpisa na ako manalangin para sa aking ama. Mag-uumpisa na ako manalangin para doon sa namatay kong kapatid na walang pag-asa. Sana ay totoo yun. Sana may padalawang pagkakataon para ako'y luluhod ng luluhod at makiusap sa Diyos na kung meron pang padalawang paraan para maligtas. Pero sa likod ng isip ko, iniisip kong wala ng ibang paraan. At dahil wala ng ibang paraan at wala ng ibang pagkakataon, kailangan natin samantalahin ang kaligtasan habang ang panahoy masasabi pa natin ngayon, habang may pagkakataon pa. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Tiyakin natin na matibay ang pinagsasaligan ng ating kaligtasan. Tingnan ninyo. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at lahat ng mga propeta at kayo na may ipagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tatangis kayo. Kailan daw? Kapag ka nakita ninyo na ang mga tao'y pumapasok sa kaharian ng Diyos at sila'y pinapasok at kayo nasa labas at sila'y nasa loob, tatangis kayo sa kinahinat na ng inyong buhay sapagkat sila'y naligtas at kayo napahamak. Tatangis kayo sa pakiusap na buksan sana ang pinto, ngunit hindi na maaari. Tatangis kayo at magmamakaawa, ngunit hindi kayo pagbubuksan. Salvation requires careful examination. Patungkol sa kaligtasan, dapat tayo magsuri. At sa bagay na ito, hindi tayo dapat magkamali. Dahil ang nakatay langit at impyerno, kaligtasan, kapahamakan ang nakasalalay dito. Ang kahihinat na ng kaluluwa mo, ang nakataya. Kaya pakusuriin mo, ay sila ay nag-a-appeal. Panginoon, baka naman, hindi ba magkasama tayo? Panginoon, kumain nga kayo at uminom sa amin. Pero hindi nauubra ang pakiusap. Iniisip mo ba na tatanggapin ka doon sa araw na iyon? At ano ang dahilan kung bakit ka natatanggapin? Kung bakit ka niya papapasukin? At ang dahilan mo ba'y sapat para kapagbuksan? Gaano ka nakakasigurado? Ipinapayo ko sa inyo, pakasiguraduhin natin ang kaligtasan ngayon. Palagay loob sila marahil, may kasabihan, mag-amos ng mag-amos, sa langit maghilamos. Marami nang napahamak sa paniniwalang yan. Hindi ba? Yung pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin ay hindi lamang tanda ng paghihirap, kundi tanda ng panghihinayang. Dahil ibinukas ng Diyos ang pinto, ngunit tinawanggi ang mga tao na pumasok doon. Ipinangaral sa kanila ang paraan ng kaligtasan at namuhay sila na parang walang Diyos. Tumawag sila sa Diyos, ngunit sila'y
pinagsarahan. Papaano mo paghahandaan ang pagharap mo sa Diyos? Merong isang talata sa Biblia ang nagsasabing, He who calls on the name of the Lord shall be saved. Siya na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pwede pala natin siyang tawagin at tayo makiusap na iligtas niya tayo. At huwag mong antayin na nasa harap ka ng pintuan ng langit. Ngayon ay tawagin mo siya. Sa kwento ng krus ay merong isang magnanakaw at tinawag niya si Jesus nung mga ilang sandali na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sinabi ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Kailan daw? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon, ang pwede lamang nating pagtiwalaan para sa ating kaligtasan ay ang ating Panginoong Jesus. Wala akong pakialam kung anong kalakiang kasalanan mo bago ko pumarito. Ang concern ko ay, handa mo bang talikuran ang lahat ng iyon? At tawagin ang pangalan ng Panginoong Jesus at sa oras na ito'y maramdaman ng kanyang pagliligtas. Hindi lamang kaligtasan ang ibibigay niya sa iyo, kundi ang katiyakan ng kaligtasan. Alam niyo, suriin niyo salita, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo. Alam niyo sa kanilang kultura, pag sinabing katotohanan, katotohanan, yun ay para bagang seryosong-seryoso. Tapat na tapat, walang halong biro, walang halong pag-aalinlangan. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo. Ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang kaligtasan ay maaaring matiyak. Hindi lamang ang kaligtasan ay maaaring matanggap, ang kaligtasan ay isang bagay na maaari mong matiyak. Wala nang kasintiyak pa sa katapatan ni Jesus na nagsasabing, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Alam niyo yung pagtawag na, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na, ay ipanalangin ng pagtitiwala. Pag yun ay panalangin ng pagtitiwala, ay tayo na may parehas mamamatay ngayon. Pero ako'y naniniwala na isang araw, kahit tayo nakabitay dito, maghahari ka at kapag naghahari ka na, alalahanin mo ako. Hindi natin nakalain na ang ganong kaikling ganon kaikling panalangin ang titiyak ng kanyang kaligtasan. Di ba napakaikling panalangin niyon? Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Di ba 5 salita lang yun? Pero yun ang nagbunsod sa kanya para tanggapin niya ang kaligtasan. At matiyak niya, bago pa siya namamatay, na meron siyang kaligtasan. Ang kaligtasan at katiyakan ng kaligtasan ay ibinibigay ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya nang may pagsisisi, may pananampalataya. Ikaw ang magpapasya. Pero bago yun, nag-uusap silang magkaibigan. Sabi nung isa, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka diyan, iligtas mo kami, iligtas mo ang iyong sarili. Ang sabi nitong lalaking ito ay ganito, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo'y karapat-dapat parusahan dahil sa ating ginawa. Inaamin ba niya na siya masama? Inaamin ba niya na ang kanyang kasalanan ay masama? Ang sabi niya, dapat lamang tayong parusahan dahil sa ating mga ginawa. Alam kong mahirap ang umamin. Pero ikaw lamang naman ang Diyos ang maaaring mag-usap ngayon. Huwag ka nang humihiyang umamin.
Aminin mo na matigas ang ulo mo. Aminin mo na ikaw sutil. Masuwayin sa magulang. Lapastangan. Marami nating isusuko sa Diyos ngayong hapon. Pero, sulit ba yun kung ang kapalit naman noon ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa? Kapatid, sa palagay ninyo. Sulit ba yun? Isusurrender natin ang lahat kay Jesus kung ang kapalit naman noon ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi ko kayo pipilitin 4 na araw naman ito. Pero kung handa ka naman na yun ay gawin ngayon, pwede tayong tumayo at tayo'y mananalangin. Kung ang pasya mo ay ang isuko ang iyong buhay kay Jesus, kung ang pasya mo ay pagsisihan lahat ng iyong mga kasalanan, kung ang pasya mo ay manumbalik sa Diyos, tayo tumayo at manalangin.